Ang pagkakaroon ng mga batang madalas na nasa lansangan o pampublikong lugar, hindi na bago sa ating lipunan. Sila ang Children in Street Situations o CISS. Bago pa tumama ang pandemya, tinatayang di bababa sa 369,000 na ang CISS sa buong Pilipinas. At hindi malayong lumobo pa ang bilang na ito, lalo't sa pagkalugi at pagsasara ng mga negosyo dahil sa COVID-19. Marami ang nawalan ng trabaho at dumami ang nagutom. Pero salatman sa magandang pagkakataon ngayon ng ilang bata, hindi naman sila kapos sa talento at pangarap para sa magandang kinabukasan. Paano natin sila matutulungan ng tama? Kung kayo'y may impormasyon sa mga batang nasa lansangan na kailangan ng tulong at pagkalinga, kahit na sino pwedeng mag-report sa mga kinauukulan. Pero ang may mandato para magbigay ng kaukulang serbisyo, tanging ang mga otoridad lang at mga accredited na residential care facility. Pag-rescue o pagsagip ang karaniwang intervention sa CISS. Ito ay para ilayo sila sa posible pang sakuna o pang-aabuso sa lansangan. Pero magkakaiba ang opinyon ukol sa pagsagip o panguhuli sa CISS. Isa halimbawa sa mga natuklasan ng UNICEF at Bahay Tuluyan, tila may kalabuan daw ang protocol to reach out to street children. Ang mismong dokumentong nagbibigay gabay kung paano ang pag-rescue o pag-abot sa CISS na ginawa noong 2011. Kaya minsan daw, di maiwasang magkaroon ng paglabag sa batas sa pagsagip o panguhuli sa CISS. Kaya naman nakipagtulungan ng Council for the Welfare of Children, ilang ahensya ng gobyerno, Subcommittee for the Protection and Welfare of CISS, NGOs at iba pang stakeholders para gumawa ng isang malinaw at komprehensibong guide na magbibigay direksyon sa iba't ibang grupo para sa tamang pag-abot at pagkalinga sa CISS. Bukod kasi sa pagkakaroon ng iisa at malinaw na panuntunan o guidelines, mahalaga ring klaro ang dapat na asal sa pag-abot sa CISS, maging ang sistema sa pagtugon sakaling may paglabag sa rescue or reach out, at para na rin klaro ang mga papel at gampanin ng bawat kalahok na ahensya at grupo. Ang protocol to reach out to street children na ito, saklaw ang mga ahensyang kaisa at bahagi ng mga rescue operation para sa CISS, gaya ng City o Municipal SWDO, City o Municipal Health Office, PNP, Local o Barangay Council for the Protection of Children, MMDA, DSWD, DILG, NGOs, faith-based organizations, at iba pang lisensyado o otorisadong grupo. Sa ilalim ng protocol to reach out to street children, klaro ang prosesong dapat sundin para sa pag-abot at tamang pagtulong sa CISS. Pati na rin ang mga hakbanging dapat sundin sakaling may nalabag sa protocol o kung may reklamong matanggap mula sa biktima, pamilya o kaanak o kahit sinong mamamayan na may impormasyong ukol rito. Si Nene, grade 6 sa Cebu City. Kasama ang ilan pang mga bata na itinuturing ding CISS, nagsisilbi rin nilang playground ang parking lot na ito. Ngunit hindi para maglaro, kundi para kumita ng barya bilang parking assistants, pandagdag tulong sa kanilang pamilya. Pero laging kakaba-kaba si Nene. Takot po ako sa mga otoridad. Yung ate ko po, kinuha nila ang cellphone. Nagtatanong din po sila sa amin kung kilala po namin yung mga gumagamit ng droga. Kaya minsan, takot na po ako umuwi kasi may rate po sa amin. Pwede pang pag-ibayuhin ng mga programa para sa CISS. Lalo't sa mata ng batas, lahat ng mga bata, nasa tahanan man o lansangan, mahirap man o mayaman, anuman ang relihiyon, kasarian o etnisidad, pantay-pantay ang karapatan. Pero dahil ang mga batang nasa lansangan na pagkakaita ng magandang kapalaran at pagkakataon para makamit sana ang magandang kinabukasan, higit nilang kailangan ng dagdag na pagtingin, sapat na paggabay at tamang atensyon, hindi lamang mula sa kanilang pamilya o komunidad,
pero lalong higit mula sa mga otoridad na may kapangyarihang baguhin at pagandahin ang kapalaran ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.